Kahit ano talagang pagpulas mo ng maaga, wala nang mahuling isda. Sinabi mo pa, Chong, para sa atin nagtatago ang mga isda eh. Lalo tayong magigipit nito. Kung dami kong utang kay Aling Bebang. Kung wala ka nang may babayad, humanda ka sa bunganga nun. Ano naman problema mo, Chong? Yan yun, no? Sabi na eh, ang mga tao kulang sa edukasyon kung paano pangalagaan ng paligid. Usapin ko nga ito, matagal na akong nagtitimpa sa isang to. Laking tao hindi nag-iisip. Kaya mawalang galang na kung magtatapon mo ng basura, wag mo sa dagat at nakakatutosan mga mangisda. Ano mo, pwede mo. Pakala mo kung sino usap itong magaling. Pre, iwan na lang natin dito yan. Wala namang nakita kaysa naman dali pa natin sa love life. Oo nga, papagod lang tayo. Mahanap na ito papalayo dito. Loko, tara na. Baka makita ka sa atin. Okay pa rin na ngayon ng mga isda, kala mo pa ba yan, hila? Patay talaga tayo nito. Dahil na isdang mahuli. Umuang lagdat ng katura. Mga plastik at basura na daw, papalit sa mga isda ngayon. Ay, puro kayo tira. Kasi naman tayo umiyak dito, dahil wala tayong huli. Ganyan yun mga Jong. Di ba logo yun ang bagong bukas sa business na sa paligid? Oo nga na, para dito pa tatagtanggaan ng mga basura. Hindi pwede ito. Kailangan malaman ito ni Kapitan. Dahil tayo rin mga piguan. Mga chong, tara muna tayo para malaman niya ito. Tara. Anong may paglilingkod ko sa inyo mga dito? Kapitan, alam kong hindi lingid sa kalaman nyo ang nangyayari sa barangay natin. Patuloy na ho ang pagdami ng bakura. Tapos ang mga business owner ko, inaasal pa magtatapon dito. Naintindihan ko, ngunit sana maintindihan nyo. Bilang barangay captain ng barangay dito, ay kumikilos naman ako. Sa katunayan, minomonitor ito ng mga barangay tayo natin. Kung gano'n, may nakasal pa rin. Tulad ko nga, may lansa akong basura na tinapon dito. Wala na akong magagawa dyan. Yun na lang talaga ang kaya kong gawin talaga. Kapitan mo, walang galang na lang ho. Pero paano wala? Maaari mo silang kausapin tungkol dito. Man, hindi mo na din sila pwedeng pakialaman sapagkat ito'y hanap buhay din. Paano naman po kami mga nakagapuhan ang mga isdang malalason? Hindi po tama yun. Hindi ko maintindihan sa kapitan, pero dapat siya nagawa ng aksyon na nasakupan niya. Pero parang nagbubulag-bulagan din. Hindi tayo pwedeng hindi dahil kikilos. Hindi maaari sa atin yan. Hindi ba pwede tayong lumapit sa B para patangkol dito? Hala, oo nga. Baka pwede pang magawa ng solusyon yun. Magandang araw po. Ako po sa Janet dito. Sir, nais lang po namin pala na patuloy yung pagdami ng basura sa atin. Yung maging negosyo ko namin naapikuhan din. Paano ba yun? Naku nga, di maganda mga basura ng plastic sa ating karagatan. Unang-una, mga plastic, di tumatrap ang mga isda at mag-focus ng nilang kamatayan. Pangalawa, iwas na ng mga isda ang mga basura ito. Sino bang maapektuhan tayo mga nagpe-rent dito? Plastic damage and destruct our marine biodiversity na tayo yung mga tao ko na maapektuhan. Kaya kung sinasabi yung pakunti ng isla sa karagatan, siguro yung mga nagtatago ng mga ito. Ano po pwede maging parol sa mga taong nagtatapon ng basura dito? Pwede silang makulog ng bayo sa previsyong gulo nila. Kaya nung ibigay niyo sa amin ang negosyong ito at kami na mismo ang makikipag-ugnay sa kanila. Maraming salamat po, sir. Wala ko naman.
tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting. Ano kagagawa sa pag-report ko? Magandang araw po, Kap. Ako po si Mark. Namin din mag-post na sa namin ang Murakitan na sa dati ay ginagawa ko. Magandang araw. Sa talagang pakatuan na ng nagawa ko. Ako lang nga lang na merong mga panahon yung parang patpaka na dahil ko patuloy yung pagtunay natin dagat. Ilang beses na kami dito nakakita ng mga taong harap-harap ng tatapon dito. Ngunit sa kanila ay walang aksyon. Alam kong mali ang aking nagawang pagtatapon sa karagatan. Kaya pagpasensyahan nyo na ako at dito na ulitin. Kaya naman po, ang kailangan lang po natin ay magtulungan para po mabawasan ng problema natin. Ano po nga po magagawa sa tulang pagtitipir ko pa. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing